Papahingahin mo naman ako. Pagod na ako. Init na ako. Nakinig kayo? Paano kung ang Diyos ang magsabing, anak, pagod na ako, kasasaway sa'yo? Pagpahingahin mo naman ako, kasasaway sa'yo? Ano yung sasagot niyo? Ang Diyos ang nagsasabi niyan? Sasabihin mo, sige Panginoon, magpahinga ka. Okay na ako. Amen! Sa mga bagong kabataan na narito, ayusin yung relasyon nyo sa pamilya nyo. Paano maaayos yan? Siyempre, kailangan unahin mong ayusin ang sarili mo. Mali pala yung ginagawa kong pagsagot sa nanay ko. Pigilan ko ang bibig ko. Kaluyin mo yung bibig na yan. Mura ng mura. Ha? Amen. Amen! Naghihilamos ka. Pero yung loob ng bibig mo, Walang mumod. sinusunog lang sa impyerno yan. Ha? Mga kabataan, ano ang igaganti nyo sa inyong mga magulang? Ano ang ibabalik nyo sa inyong mga magulang? Kaya nyo bang magbayad sa ginawa ng magulang nyo sa inyo? Wala. Maliban na kayo ay makatapos sa pag-aaral, yung mga may kakayanang pag-aralin ng mga anak, doon lang kayo makakabayad. Hindi pa nga nakatapos na. Wala pa rin utang na loob. Makinig kayo. Ang Diyos ay mabuti, aayusin kayo ng Diyos. Amen! Kaya kung kayo ay nakikipagbarkada, isipin nyo, ito bang barkada kung ito'y magdudulot sa akin ng maganda? Ano ba ang buhay niya? Gabi na nasa lansangan pa. O enjoy ka rin kasama yung barkada na yun. Kaya hindi mo naiisip, dadalhin ka niya sa kapahamakan. Ang magulang walang miniting masama sa anak. Kaya nga yung nanay, o anak, mag-asawa ka ng foreigner para gumanda ang buhay mo, para madala mo ako sa ibang bansa. Maganda pa rin ang layunin niya para sa anak niya. Hindi niya alam mapapahamak ang anak niya. Ganyan ang magulang. Lahat ay ibibigay sa anak. Pero ano ang ginagawa ng anak? Hindi niya naiisip ang ginagawa ng magulang niya, nagpapakahirap para sa kanya. Happy-go-lucky. Sa inyo, walang mapili ang Diyos na okay. Sa mga nasa likod, wala. Wala kayo may tatago sa Diyos. Walang okay sa inyo. Pag inuutusan kayo, bingi kayo Di ba? Bulag pa. Ang kalat-kalat, nag-aayos ba? O maliban sa kanya, sapagkat siya ay nakikitira. Palakpakan ng Diyos. Amen! Ayusin na, ngayon na ang umpisa ng pagbabago. Malapit ang Pasko, wala man kayong regalo sa nanay at tatay niyo. Simple lang, Ma, sorry. Pa, sorry. Ang sama ko palang anak. Sabi ng Diyos mahalin ang magulang, igalang ang magulang. Sorry po, Merry Christmas. Di mahalaga kung walang regalo, wala naman pa kayong pera. Pero kung kilala niyo na ang Diyos, makakapagbigay kayo kahit mura lang. Amen! Something para mabuksan din ang natutulog na puso ng nanay at tatay. Para lahat kayo magkapatawaran at mag-umpisa na ng pagmamahalan. Kayong magturo sa nanay at tatay ninyo. Busy sa paghanap ng pera. Wala nang panahon. Extra na nga lang. Hanggang hating gabi, extra pa rin ang extra. No? Kaya nagkasakit sa sobrang trabaho. Hindi niya alam mahalaga pala yung bonding sa anak. No? Kaya nga anak napapabayaan. Dahil yan nga, ang plano ng magulang mabigyan ng magandang kinabukasan. No? Pagdating sa bahay, tulog na. O yung ibang tatay, iinom para ma-relax at makatulog ng maayos. Hindi naiintindihan yung anak, iba na palang ginagawa. Kasi wala na silang communication sa loob ng bahay. So sa mag-asawang ito, ano kaya ang magiging buhay nila? Kung ngayon pa lamang narito na ang kanilang 4 na anak na, ano kaya ang mangyayari sa kanila? Ilang taon pa? Di kaya lagi nakangiti si nanay at si tatay? Amen!
Sapagkat yung 2 years old na baby, ang lakas na rin niyang pumalakpak. Amen. Amen. At yung nanay, kapag yung anak mali ang ginagawa, sasabihin ng nanay, anak, magsuri ka kay Yahweh. Huwag mo nang hintayin yung linggo ngayon na. At ang gagawin ng anak, Lolo, sorry po Yahweh, nagkasala ako. Ganyan na sila ngayon. Amen. Sapagkat naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Isinasabuhay na nila. 4 na lalaki, magiging haligi ng tahanan. Amen. Ano kaya ang pamilya ang itatayo nila? Ano kaya? Kung ngayon pa lang ang pundasyon ay maganda na. Di kayo isang happy family? Kasama ang Diyos? Amen. So sa mga bagong kabataan na ngayon lang nakarating, halika, Berna. Berna, Berna. Amen. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kung first time nyo lang dito, sunod-sunod din yun na, lagi na kayo pumunta dito kasi promise magbabago talaga. Amen. 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 Kasi hindi ko naman sa inaano, pero tsura ka lang kasi. Katulad kanina lang sinabi ni ni Yahweh, na suwasagot kayo. Promise, kasi ako dati, suwasagot talaga ako, grabe. Nagmumura ako, tapos, expression ko na lang yung pagmumura. Kunwari, matutuwa ako sa'yo, mumurahin kita. Magalit ako sa'yo, mumurahin kita. Tapos nakakaway pa ako. Pero nung pumunta ako dito, ang galing. Kasi, natuto akong, sa kaaway ko, natuto akong makipagbati. Amen. Nasasabi ako na yung mama ko na I love you, papa ko, tapos alam na nila kung saan ako pupunta. Amen. Amen. Kasi kapag hindi ka nagbago dito, sasabihin naman ng Holy Spirit, anak, nagbago ka na ba? Ano yung sasagot mo? Hindi mo pwede lukuhin ng Holy Spirit dito. Amen. Amen. Kaya kahit ayaw mo magbago, mapipilitan kang magbago. Di ba? O yung anak ng lingkod, mga tamad nga lang yan. Tamad. Alam mo bakit? Tamad maghugas ng plato. Tamad maglaba. Pero yung puso nila nakasurrender na kay God. Amen. Ay sinabi ng nanay, anak, nasaan ka? Nandito po sa kaklase ko. Umuwi ka ha? Wala ka ng ibang pupuntahan. Opo, mama. Gumagawa po kami ng project. Diba, simpleng pakikipag-usap sa ina. Kaya ang nanay ay payapa. No? Pero dapat matuto rin sa bahay. Kailangan yung katamaran ay mawala. Intindihan nyo? Sino dito ang tamad pa sa loob ng bahay? Tamad? Ha? Si Kim, tamad ba? Si Kim kasi, wala naman yung gagawin. Kaya-kaya na ng mami niya. Ano? All around ng mami niya. Pero gumagawa na rin si Kim. Naghuhugas na rin ng plato yan. Baka hindi alam ng daddy niya. Naghuhugas na ng plato si Kim. Nagwawalis na rin yan. Dahil binago na rin siya ng Diyos. Amen. At marunong na rin yung magsabi ng I love you, Daddy. Amen. Dagdagan mo ang allowance ko. Pero di ba ang sarap pakinggan? Kasi kaya mo namang humingi sa daddy mo eh. Dumingi ka ng maayos para maging inspired naman yung magulang mo. Amen. Doon naman sa mga walang mahihingi, sa Diyos kayo lumapit. Amen. Ha? Panginoon, alam ko, kulang pang pambili ng bigas yung sweldo ng tatay ko. Kailangan ko ng project. Pahingi naman ako. Panginoon, umaasa ako, bibigyan mo po ako. Simple pakikipag-usap sa Diyos. Tuturuan ka ng Diyos kung ano ang gagawin mo. Lahat ay nahihingi sa Diyos. Kailangan ayos ang relasyon mo sa Diyos para bigyan ka ng Diyos. Amen.
Sa mag-asawang narito, punlaan nyo ng pag-ibig ang mga anak niyo. Taniman nyo ng pag-ibig ang mga anak niyo. Okay? Kung mag-aaway, nakatago. Kung walang kwarto, punta kayo sa palengke. Kumain kayong lugaw, doon kayo mag-away. Yung hindi nakikita ng mga anak niyo. Ha? Kasi napakabilis lamang matuto ng mga anak, ng mga bata ngayon. Tingin pa lang alam na nila eh. Marunong na. Naiintindihan nyo ba? Yan lang ang may pamamana nyo. Ang pera, oo, pamana. Pero yung kabutihan ng pagiging tao, mabuting tao, yan ang dapat ipamana nyo sa mga anak nyo. Amen! Yan ang tataglayin hanggang sa kaapu-apuhan. Anong lahi ba ang pinagmulan mo? Mamamatay tao? O isang taong marunong mahabag sa wala? Isang taong mapagbigay, maawain, marunong tumulong. Yan ang lahing pinagmulan mo. Amen! Hindi ba ang sarap pakinggan? Uy, alam ko yung nanay mo, ang bait niya sa kayong tatay mo. Ikaw pala yung boyfriend ng anak ko. Welcome ka sa family namin. Amen! Ikaw,